Di ba pag edad 65 pataas na tayo, doon natin mas kakailanganin ng healthcare o kaya fund, pampa-check up, pambili ng gamot, or vitamins. Hindi naman sapat yung pension natin sa SSS kasi kailangan pa natin bumili ng pagkain, magbayad ng bills, magbayad ng renta ng bahay kung hindi tayo nakapagpundar ng bahay. Unless susuportahan tayo ng mga anak natin. Paano kung hindi? O kung gusto man nila, hindi naman nila kaya na financially dahil meron silang sariling pamilya at may mga anak na rin, paano na tayo? Yan yung mga bagay na gumulo sa isip ko 9 years ago kaya nag-decide ako at nagsimula ako na mag-invest for my retirement and my healthcare. Today, pag-uusapan natin ang benefits ng Ultimate Kaiser Health Builder na K100 plan. Kung first time mo makita itong video na to, meron na rin ako nagawang video about K45, K50, K60, and K75. Check mo na lang po sa channel ko. Itong K100 plan, ang ideal plan kung gusto mo magkaroon ng retirement fund or healthcare fund na at least 1 million after 20 years. Ang K100 plan ay pwede sa edad 10 years old hanggang 60 years old. Kung gusto mo malaman yung benefits ng K100 plan and how it works, panoorin mo hanggang dulo. Kung sa tingin mo nakakatulong itong video ko sa iyo, please consider to subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong new video. By the way, kung gusto mo malaman bakit ito ang una kong sinimula na investment program for my retirement, panoorin mo yung full video ko about it na Kaiser 3-in-1 Investment. Ilalagay ko yung link sa description box below or pwede mo ring i-click yung link dito sa taas nitong video. Sagutin muna natin few questions about Kaiser. Question number 1. First time ko marinig ang Kaiser. Sino ang Kaiser International Health Group Incorporated? Kaiser International Health Group Inc. is accredited with the DOH or Department of Health as an HMO. It is registered with the Securities and Exchange Commission with registration number CS2004879 as a healthcare provider and broker for other healthcare companies. It is also registered with the Insurance Commission with license number HMO 2016-10R. Hindi lang long-term healthcare investment ang product ng Kaiser. Meron din itong short-term healthcare, senior care plan, and daily health plan. Question number 2. Gaano nakatagal ang Kaiser? Kaiser International Health Group Incorporated was registered with SEC or Securities and Exchange Commission on June 8, 2004 with an authorized capital stock of 160 million pesos. Kung November 2021 ngayon, 18 years old na ang Kaiser. Question number 3. Saan ang office ng Kaiser? Nakalipat na po ang Kaiser sa new office nito sa Omnis Prosperity Tower 377 Senator Hill Puyat Avenue, Makati City. Question number 4. Gaano ka-stable ang Kaiser? Paano ko masisigurado na secure ang kukunin ko na Kaiser plan? Baka malugi o magsara. Ang healthcare industry is highly regulated industry. Ibig sabihin, bago ang isang kumpanya ay mabigyan ng lisensya, kailangan muna mag-comply sa lahat ng government requirements para masigurado na it is fully secured at kayang ma-deliver ang benefits nito to its client. Aside sa highly regulated ang healthcare industry, it is also regularly monitored ng regulatory government agencies tulad ng DOH, Insurance Commission, and SEC. Ang Kaiser Health Plans are designed by licensed actuary. Hindi lang para masigurado na in compliance sa established government regulations but also to make sure na lahat ng Kaiser Health Plans are financially sound and stable. Naintindihan kita about Prudential and CAP na nabalitaan mo na lugi before at natatakot ka baka mangyari din yun sa Kaiser. Tandaan mo na magkaiba silang industriya. Ang Prudential at CAP ay pre-need plan. Kaiser is in the healthcare industry which is number 1 need ng mga tao kahit saang lugar ngayon. Ang Kaiser ay naka-invest din sa top 20 big companies dito sa Pilipinas. Hindi naman sabay-sabay nababagsak ang mga kumpanya na to unless magkakaroon ng matinding giyera sa bansa. Kaya importante ang financial literacy para hindi ka natatakot na invest ang money mo. Mas nakakatakot ang hindi mo mapaghandaan ng pagtanda. Ang mga kilalang kliyente ng Kaiser ay Department of Agrarian Reform, House of Representatives, Senate, Court of Appeals, and NEDA. Meron pala akong video na ginawa about frequently asked questions on Kaiser. Pwede mo rin yung panoorin at baka andun yung ibang mga tanong mo na di ko masasagot in this video. Though ang Kaiser ay meron ding short-term healthcare and senior care, this video is intended para maintindihan mo ang Kaiser long-term healthcare na first investment na sinimulan ko noong 27 years old pa lang ako. Kaya ito rin ang marerecommend ko sa'yo. Kaiser Long-Term Healthcare is a 3-in-1 financial solution. Meron itong healthcare, insurance, and investment.
Sinolusyon na nito ang dalawang what ifs natin sa buhay. Una, what if we die early? Meron itong life insurance. Pangalawa, what if we live longer? Meron itong healthcare and investment na magagamit natin during retirement years. Ang Ultimate Kaiser Health Builder ay 20-year investment program. Ibig sabihin nito, 7 years ka lang magbabayad at 13 years ang waiting period, kaya total of 20 years. Again, 7 years ka lang na maghuhulog dito, pero ang maturity is on the 20th year. Ibig sabihin na maturity, good as cash na ang investment mo sa Kaiser. Pero depende sa'yo kung gusto mo magstay lang yung pera mo sa Kaiser on maturity or i-withdraw mo partially or i-withdraw mo na lahat. Siyempre, pag nag-decide kang i-withdraw lahat ng pera mo sa Kaiser, di mo na rin siyempre magagamit ang healthcare benefits mo kasi wala ka ng pondo sa Kaiser. K45 ang lowest plan at K50 ang second lowest plan na pwedeng both plans sa edad 10 years old hanggang 40 years old. Kung edad mo ay between 41 to 50 years old ngayon, K60 ang lowest plan sa'yo. Kung edad mo naman is between 51 to 60 years old, K75 naman ang lowest plan para sa'yo. Balik tayo sa K100 plan. Your question is, magkano ito? Kung gusto mag-monthly ka ng bayad, 5,882 pesos ang monthly premium. Kung quarterly naman ang gusto mo, meaning every 3 months ang hulog mo, 17,058 pesos ang quarterly premium mo. Kung semi-annual naman ang mode of payment na gusto mo, 31,764 pesos ang semi-annual premium mo. Kung gusto mo naman yearly ka lang maghuhulog, 58,821 pesos ang annual premium mo. Meron ding iba gusto isahang bayad na lang o spot cash na tinatawag. Babayaran na yung buong 7 years. 369,200 pesos naman ang premium na kailangan mong bayaran. Ano nga bang difference kung mag-annual ka instead na monthly? Mapapansin mo na parang 10 buwan lang ng 5,882 pesos ang binayad mo kung annual ang mode of payment mo. Naka-discount ka ng 2 months, di ba? Kung semi-annual naman, naka-discount ka ng 1 month. Kung quarterly naman, naka-discount ka ng kalahating buwan ng monthly premium. At kung mag-spot cash ka, makaka-discount ka ng parang 25% ng total premium ng monthly premium. At 10% naman ng total premium ng annual premium. Kung meron ka naman budget para mag-spot cash, go. Wala ka nang iisipin na kailangan mong bayaran sa mga susunod na taon. Tapos, meron po pala tayong 500 pesos na policy fee every year. So, yung initial payment mo sa Kaiser, whether monthly, quarterly, semi-annual, or annual, plus 500 pesos po yun. Pag spot cash naman, plus 3,500 pesos po yun kasi yung buong 7 years na policy fee na yung babayaran mo na. Ang contract price ng K100 plan is 411,750 pesos. Times mo lang yan yung annual premium sa 7 years. Yan yung contract price. Tara, isa-isahin na natin mga benefits mo. Unahin muna natin yung benefits mo during 7 years na nagbabayad ka ng Kaiser mo. Kapag nakabayad ka na ng 1 year of premium sa Kaiser, libre na ang annual physical examination. Ito yung basic 5. Physical examination, chest x-ray, stool examination, routine analysis, complete blood count sa accredited clinics ng Kaiser. Meron ka ring free dental benefits like dental check-up, simple tooth extraction, cleaning, once a year and normal case lang, recementation and jacket, and minor adjustment and denture sa mga accredited dental clinics ng Kaiser. Meron ka ring hospitalization benefit na 60,000 pesos annual benefit limit for 7 years. Covered nito ang accredited physician's fee, operating room, hospital intensive care, room and board na 1,000 pesos per day. Kung kailangan ma-admit o ma-confine sa hospital, 60,000 pesos ang health benefit limit mo. Kapag lumagpas dyan ang billing mo sa ospital, isi-shoulder mo yung excess. Of course, mag-a-apply muna ang portion ng PhilHealth mo bago ang Kaiser benefit mo. Tandaan mo rin na kapag nagamit mo itong annual benefit limit mo for 7 years, kahit isang taon lang, mawawala yung long-term care bonus or return of premium na 350,000 pesos or 85% ng contract price on the 20th year. Kaya better if you have short-term healthcare na magagamit kasi ito ay nakalaan sana for your retirement. Habang nagbabayad ka rin kahit wala ka pang isang taon na nakakabayad, covered ka ng term life insurance na 450,000 pesos due to natural death. Kung ang cause ng death naman ay dahil sa accident, covered ka ng another 450,000 pesos kaya total of 900,000 pesos ang life insurance na matatanggap ng beneficiary mo. Meron pala tayong 2 years na contestability period. Ano ibig sabihin nito? Let's say, ang cause ng death mo ay dahil sa sakit at nangyari ang death within 2 years, may karapatan si Kaiser na i-check kung yung sakit na yun ay existing na bago ka pa kumuha ng Kaiser. Possible na di ma-approve ang insurance claim pag ganun.
Pero pag lagpasan ng 2 years ang death due to sickness, it means lang na yung sakit ay lumabas after kumuha ng Kaiser. Valid ang cause ng death at makiklaim ng beneficiary mo ang term life insurance. Kung habang nagbabayad ka naman and on the 3rd year, bumalik ka na kay Lord, merong waiver of installment, ibig sabihin nito, di na kailangang bayaran pa ng beneficiary mo yung remaining 4 years na di mo pa nahuhulugan. Kahit nga 2 months ka pala nakakabayad at valid naman ang cost ng debt mo, considered as fully paid na ang plan mo. Tapos, matatransfer pa ang Kaiser plan mo sa beneficiary mo. But they still need to wait na mag-mature ang Kaiser mo, ha? Kung di ka naman namatay pero permanently disabled ka na, syempre, hindi mo na kaya magtrabaho at wala ka ng source of income. Meron ding waiver of installment due to disability. Hindi mo na kailangan hulugan pa ang natitirang months or years na hindi mo pa nahuhulugan unless capable ka ng magtrabaho. Hindi po muna covered ang pre-existing illness or condition during 7 years na nagbabayad ka. Pre-existing illnesses ay ang mga sakit na meron ka na bago pa mag-apply at kumuha ng Kaiser. Pati outpatient services or consultation ay di po muna covered habang nagbabayad ka ng 7 years. Hindi rin po muna covered ang dreaded diseases and maternity benefits. To access yung mga benefits mo during 7 years, meron tayong online policy management system na mag-guide sa iyo kung paano. Nandun ang benefit card na madadownload mo para ma-avail ang APE, dental benefits, and hospitalization. Meron din dong schedule of benefits. Makikita mo rin doon yung listahan ng accredited hospitals and clinics. Pati lahat ng payments mo for 7 years, meron ka monitoring doon. Madadownload mo rin doon yung contract of agreement at policy mo. Meron akong separate video paano mo gagamitin ang OPMS mo. Kapag tapos na ang 7 years sa pagbabayad mo, after few months, makakatanggap ka ng Certificate of Full Payment at Visa Card tulad nitong sa akin. Bali, ang una mo matatanggap sa mailing address mo ay yung Certificate of Full Payment. Tapos meron kasamang form doon na need mong i-fill out to apply for the Visa Card. Kapag na-email mo na yung filled out form sa Kaiser, ipaprocess na nila ang Visa Card at ipapadala ulit sa mailing address mo. Siyempre, ang tanong mo ngayon, meron ka pa bang benefits during 13 years na waiting period? From 8th year to 20th year? Oo naman, meron. Covered ka pa rin ng term life insurance na 450,000 pesos at additional na 450,000 pesos kung due to accidental death, so total na 900,000 pesos ang insurance kung cause ng death is accident. Libre pa rin ba ang APE at dental benefits? Hindi na po. Anong meron ka na lang? Meron kang annual health benefit limit na magagamit every year for outpatient and inpatient services, APE, dental services, and maternity. Magkano na yung annual benefit limit mo every year? Hindi ko po masasabi sa yung exact amount ng limit mo every year since nakadepende na ito sa 10% accumulated yearly health benefit at accumulated yearly health bonus. Yung 10% yearly health benefit is based on 100,000 pesos which is 10,000 pesos every year. Pero sabihin natin, hindi mo nagamit ito ng 8th year. Magka-compound ito sa 9th year and so on. Based on history ng company na ibibigay naman po ang 10%. Yung yearly health bonus ay nakadepende na sa takbo ng economy natin. Naka-invest kasi ang pera natin sa Kaiser sa mutual fund like equity, balance, and bond fund, real estate, banks, and yung iba, cash. Second year pa lang, habang nagbabayad ka, kumikita ng investment natin sa Kaiser. Pero yung accumulated dividends will be reflected lang sa health benefit limit natin on the 8th year. Ito yung projected amount ng yearly health bonus. Merong additional yearly health bonus basta hindi bababa ng 7% ang Kaiser's investment annual earnings. Bali yung total yearly health benefits and yearly health bonus ang basehan ng benefit limit na magagamit mo kung sakaling magpapacheck up ka, ma-hospital, pero take note na kapag di mo ito nagagamit, nagko-compound pa ito na hindi bababa sa 3% annually. Depende po ito sa takbo ng ekonomiya natin, kaya mas maganda kung may short-term healthcare ka para itong Kaiser mo ay nakalaan talaga pag nag-retire ka. Covered na pala during waiting period ang inpatient and outpatient services, maternity benefits, pre-existing illness or conditions, and dreaded diseases. Let's say nag-mature ng Kaiser plan mo at di mo nagamit ang annual benefit limit mo during 7 years na nagbabayad ka. At di mo rin nagamit yung any health benefit limit mo during 13 years of extended period or waiting period. Magkano at ano-ano yung mga benefits mo on the 20th year and onwards. Una, yung life insurance is until 20th year lang po, kaya di na tayo covered ng life insurance kapag nag-mature na ang Kaiser plan natin. Pero don't worry, good as cash na ang Kaiser investment natin. So if something na may mangyari sa atin after 20 years, yung fund ng Kaiser mo ay pwedeng maiwan sa beneficiary mo. Ano na matatanggap mo on the 20th year? Guaranteed na meron kang 100,000 pesos na long-term care benefit on the 20th year.
Kung di mo nagamit ang annual benefit limit mo na 60,000 pesos every year for 7 years, meron kang guaranteed na long-term care bonus na 350,000 pesos. Kung di mo naman nagamit ang health benefit limit mo from 8th year to 20th year, ang projected unused accumulated yearly health benefits na matatanggap mo is 269,750 pesos. Tapos, ang projected unused accumulated additional yearly health bonus is 446,419 pesos. License actuarial na po ang nag-compute nito, kaya wag niyo na po akong tanungin kung saan galing. Yung computation po nila is based on conditions na sinabi ko kanina. So, ang total projected unused accumulated health benefits is posible nga abot ng 816,168 pesos. Kaya ang total investment na pwede mo matanggap on 20th year is posible nga abot ng almost 1.2 million or 1,166,168 pesos. Good as cash na po ito. May option kang i-full withdrawal pero terminated na rin po ang mga benefits mo. Pwede mong stay lang ang money mo sa Kaiser para may fund ka magagamit kung magkakasakit ka, like gusto mong magpa-check up or gusto mong magpa-APE, then patuloy pa rin na kumikita ang natitira mong fund, estimated 10% per year. Pwede ka rin mag-withdraw yearly ng certain amount at kumita yung remaining fund averaging 10% annually. Pwede ring 50% ang investment mo, i-withdraw mo, then stay mo lang ang 50% para patuloy pa rin tong kumikita na average 10% per year. Basta kung di mo i-withdraw lahat ng fund mo sa Kaiser, kumikita yung matitira mo pang fund ng average or estimated na 10% annually. Ang kagandahan nito on the 20th year and onwards, covered na lahat. Inpatient services or hospitalization or confinement, outpatient services, pre-existing illnesses, APE through Kaiser Medical Center, dental services, pati maternity benefits. Lahat ng cost nito ay babawas lang sa fund mo sa Kaiser. May access ka pa rin sa accredited hospitals and clinics as long as may fund ka sa Kaiser. Ibig sabihin nito, covered ka lifetime as long as may fund ka sa Kaiser mo. Halimbawa, 30 years old ka kumuha ng K100 plan at di mo winidraw ang investment mo sa Kaiser kasi 50 years old ka pa lang upon maturity at meron ka pang short-term healthcare that time. Yung projected value ng K100 plan mo at age 60 is pwedeng umabot ng 3,024,740 pesos with long-term care bonus po yan ha. Pag edad 65 mo naman, pwedeng umabot ang projected value ng K100 plan mo ng 4,871,375 pesos, assuming with long-term care bonus po yan. Gusto mong malaman projected value based on your age now? Pwede ka mag-request ng details and computation sa akin. Check mo yung link sa description box or sa comment below. Take note ha na ang K100 plan ay pwede sa kahit anong age mo ngayon. Pwede ito sa 10 years old hanggang 60 years old. Remember na hanggang 60 years old lang ang pwedeng kumuha ng Ultimate Kaiser Health Builder. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na pwedeng kumuha ng mas mataas na plan katulad ng K125 or mas mataas pa na plan. Pwede mo yung kunin. Sa mga susunod na video, pag-uusapan naman natin ang K125 plan. By the way, kung meron nag-share sa'yo ng video ko na to, balikan mo po siya para sa iba mo pang mga tanong. Pero kung nakita mo lang itong video na to sa akin at gusto mong pag-aralan yung mga benefits and computation, ilalagay ko po yung link kung saan ka magre-request ng libreng quotation sa description box or sa comment below kasi meron po ko mga information na kakailanganin para mabigyan po kita ng reliable computation. Pero kung gusto mo na mag-start at mag-apply sa Kaiser Long-Term Healthcare dahil malinaw na sa'yo how it works at desidido ka ng kumuha, ilalagay ko yung DIY application link sa description box or sa comment below, pati yung video guide kung paano ka mag-a-apply using my link. Kung gusto mong tingnan yung benefits ng other Kaiser plan, panoorin mo itong mga videos na to. Basta kung meron kang tanong about K100 or other Kaiser plan, pwede nyo akong i-contact sa FB page ko na Nel Sembrano or email me at sembrano.nel@gmail.com. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. Have a good day.